Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingiliminan, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung sino, kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukungwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kinikilala natin ang kabaitan ng Poong Senyor sa ating buhay. Kulang na kulang ang ating mga ekspresyon ng pagtanaw ng utang na loob. Bilangin po natin ang ating mga biyaya, mga napakaraming pagkakataon na tayo pinaburan ng pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno. Ito ang lagi nating ugali, ang ating pagtanaw na may mata ng pananampalataya at paghahanap sa Kanya. Hinahanap natin ang Diyos dahil ibig natin pang mahalin at paglingkuran Siya. Ninanamnam ko at bawat sandaling malapit ako sa Poong Senyor sapagkat pinigyan niya ako ng pagkakataon na narito sa maikling panahon at babalik din ako sa malayang misyon at masusubaybayan ko lamang ang Poong Senyor sa pamamagitan ng misang online at mula sa cellphone na napakaliit, nababanagan ko. Halos, alam ko nandun siya pero hindi talaga malapitan. Ngayon ay malapitan, aktwal, personal, kaibigan sa kaibigan ang malapitan at nakikita ko ang mata ng Senyor at ang mata nagpapahiwatig ng nanggagaling sa kanyang puso na hindi ko makukuha sa pamamagitan. Bagamat mahalaga ang mga misang online. Kayo po ay naririto, ay uti pa kayo. Sabi, uti pa kayo. Yung maging pagpunta lamang dito sa simbahan ng Quiapo ay
talagang naiinggit ako sa inyo. Naiinggit ako sa inyo sapagkat malapitan na kayo. Yung iba talagang pahirapan. Malaki ang igugugol na pagod at hirap. Yung iba napakahirap makalapit sa Senyor. Yung iba medyo may pribileho. Kaya magpasalamat tayo sa honor at pribilehong makalapit sa Kanya. Napakahaba po ng pambugat. Pero ito pinakamahalaga. Pahalagahan ng paglapit sa Kanya. Sa ating unang pagbasa, ikalawang sulat ni Pedro. Habulin natin, hanapin natin, sikapin natin ang bagong lupa at bagong langit. Huwag yung lumang lupa, lumang langit. Ito, bagamat yung mundo, yung material na mundo na kinagagalawan natin, nakatapak ang ating dalawang paa dito sa daigdig na ito. Tayo nabubuhay dito. May mga pangangailangan dito. Kasama kalakip dito yung mga gastusin at mga dapat natin, mga obligasyon. Minsan natutuon po tayo, halos ang ating kamulatan ay para dito. Nagmamadali tayo, magtatrabahong iba. Ngunit wag nating kalimutan na tayo'y, ang destinasyon natin ay ang bagong lupa, bagong langit. Ito ang, sapagat spiritual po ang ating peregrinasyon. Dambana po ang ating simbahan. At tayo patungo, ang isang peregrino ay patungo sa isang sagradong lugar, isang dambana. Ang mga bagay na maka-Diyos, ang mga bagay na maka-spiritual. Ito rin ang turo ng ating ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ay, wag natin tularan yung mga gustong maipit si Jesus. Napakatalino nila. Paano natin kaminsan ganun tayo sa Diyos. Gusto natin litisin. Imbestigaha. Gagaling matatalino tayo. Maipit kaya natin si Jesus? Maisahan natin? Kaya si Jesus, matalas din ang Kanya. Nababasa ni Jesus ang ating iniisip. Nagkukungwari. Namemeke. Diba kung niloloko natin ang kapwa natin, iisa natin ang meron tayong scam. Pusong scam. Yung scammer, di ba, gusto kang lokohin. Ayan. Marami na tayong naloko. Tama na ako. Yan. Iniipit nila si Jesus tungkol sa pagbabayad ng buwis. Basta buwis, nako. Isang isyung kontrobersyal. At ang sagot ni Jesus, ibigay kay Cesar, akin na nga yung denaryo niyan, akin na nga. Kaninong larawan yan? Kay Cesar. O yan, kay Cesar pala yan. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Ikaw, kaninong larawan ka? Nilikha ka sa ano? Kaninong larawan? Sino kalarawan natin? Alalahanin natin unang libro ng Biblia sa Genesis. Tayo'y nilikha sa larawan ng Diyos. Kaya maniwala ka o hindi, kung titingnan natin ang isa't isa, larawan tayo ng Diyos. Hindi yata kayo naniniwala. Gagawa ng Diyos, huwag kayo mag-alala. Kamukha tayo ng Diyos. Larawan tayo ng Diyos. Imahin tayo ng Diyos. Ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Kung titingnan ka, ikaw ay nakalaan, ako'y ihahandog, ikaw ay iaalay, ibibigay, ibabalik sa Diyos. Kaya ito ang pangunahin. Yung unang pagbasa, destinasyon natin yung mga maka-Diyos. Dahil larawan tayo, imahin tayo ng Diyos, para sa Diyos tayo.
Yan ang mensahe dito. Ibigay. Kung gayon, ibigay. Ang sa Diyos, tayo po'y para sa Diyos. Paalala lamang po. Muli po, nagpapasalamat po ako. Ito bukod muna natin ang pag-aaral ng pagbasa ng Diyos. Ito'y tagagabay natin. Ang puso nating marupok, may pagkukulang, nagkakasala, naghahanda tayo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Totoo, langit ang ating destinasyon. Pag-ibig, ang pagmamahal, ang pag-ibig, ang pagsisinta, ang pag-irog. Ito ang ating ekspresyon bilang mga Pilipino. Kung ano ang puso. Ang puso ni Jesus. Kung sino pa ang napakaganda, siyang lumiligaw sa pinakapangit. Hindi nangyayari yan sa ordinaryo. Ay, pangit yan. Walang papansin dyan. Ang Diyos na kagandahan, sinusuyo, pinagtsatsagaan, lumalapit, lumiligaw sa mga pangit katulad natin. Bakit tayo pangit? Dahil sa ating kasalanan. Dinumihan natin, initiman natin, mabaho. Tayong mga Pilipino, ayaw natin ng amoy. Naligo ka na ba? Pag ganyan, amoy. Tayo ganyan, particular tayo. Mabaho tayo. Mabantot tayo. Dapat ang Diyos. Ay. Nilalapitan. Natatawa kayo. Hindi, ko lang yun. Imperpektong analohiya o halimbawa ng pag-ibig ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya, maligo naman tayo. Ibig sabihin, mangumpisal naman tayo. Para naman, bagong kumpisal, malinis. Siyempre, sabi ni Jesus, pupunta ako sa pusong yan. Bagong kumpisal yan, napakalinis naman ng bahay na ito. Diba, lahat tayo ganun, diba? Ang bango-bango dito, may bulaklak pa. Sige, tama na po, Yun ang ating, basta nakikita ni Jesus tayo, yung ganado ba ang Diyos? Diba? Di naman kayo nakangiti. Alam ko, lahat tayo, pati ako may pagkukulang. Kaya, ihanda natin ang ating sarili. Gustong-gusto tayo ng Diyos. Kung liligawan tayo ng Diyos, ang ating puso ay pakalinisin natin, ipaghanda natin, meron tayong espesyal na bulaklak, espesyal na pagkain sa bisitang gustong dumalaw sa atin. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, naway, kung ibibigay tayo para sa Diyos, ipaghanda natin ang pagbisita sa ating puso ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno.